Hello. Hello, my followers, Vanguard of Democracy, Anti-Corruption and Anti-Communism. So, ang pupunta ko ngayon kay Jed Cinco na isang organizer sa Samar at nagbalik loob. Maganda yung kanyang karanasan. Pero, ang tinutukoy ko dito ay yung mga sinasabi ng ating mga kasama sa programa tulad ni Yusik Badoy. Ang sinasabi ni Yusik Badoy ay maraming politiko na mga trapo. Maraming politiko na trapo na sumusuporta sa makakaliwa ng mga mayor, kapitan. So, talagang totoo yan. Pero hindi niya na natutukoy ng kanyang dating boss, si President Digong, ay kasapi o sumusuporta sa Partido Komunista. Pero parang katulad din yan sa Western Samar na isang mayor na nagsusuporta, pero ngayon siya mismo ang open na kumontra sa NPA. Okay? Si Pangulong Digong nagamit niya pa nga military para escortan yung isang NPA commander. Pero sa palagay ko, ang purpose ng ating mahal na Pangulo para makapasok sila sa bitag, yun yung purpose niya. Kumbaga ginamitan niya ng reverse psychology yung mga partido komunista or yung mga NPA. Pero may layunin talaga siya na para sa bayan. So, ang daming pakinggan nyo, talagang so totoo talaga, mga sinungaling talaga ang Partido Komunista o mga NPA. Yung pagka-artista nila, sobra pa sila sa artista. So, pakinggan ninyo yung kanilang mga pinag-uusapan. Pero base sa aking mga experience, ay huwag tayong magpadala sa mga gandang salita. Dahil yan sila sinungaling. Na-assign ako ng Samar, humigit kumulang 15 years, 7 divisions sa Central Luzon, almost 7 years, o 6 years. So nakita ko talaga ang kasinungalingan ng mga NPA. Pero may mga solusyon dyan. Ang solusyon, paano mapahina o ma-counter ang mga ginagawa ng NPA. Sabi nga nila, use democracy to destroy democracy. Tayo naman, mga nasa gobyerno, tanda lang natin to. Use communist strategy to destroy CPP, NPA, NDFs in our country. Yun lang kasimple. Kaya naging effective si General Palparan dahil ginaya niya lang yung strategy ng kalaban at dinagdagan niya bilang isang militar. Ganun lang kasimple. Pero ang isa talagang pinakamahirap na masundan natin yung commitment and dedication to duty. Yun ang pinakamahirap na gawain ng isang nasa gobyerno. Without this commitment and dedication to duty, hindi tayo magtatagumpay. But I will explain further in details paano. Kasi may problema nga dyan within our organization. Kahit gaano tayo kagaling, kung hindi nakikita natin ang weak point natin, hindi natin masusolve yan. From the national government down to lower, from military higher to lower. Pag hindi natin nakita yun, we will not win the war. Tandaan nyo yan. At nakita ko yan sa within my 39 years in government services. Nakita ko yan. Kasi lumaki ako sa ground. Umabot ako ng colonel
ang focus ko ground. So, ang problema natin nasa baba. If we are talking of national, or what I mean, New People's Army, and we are talking of National Democratic Front, ayan na sila Secretary Badoy. Ini-unmask nila yung mga leaders, mga nasa white area. So, gawin natin yung sa taas, gawin natin sa baba. Ito kasi sa baba, in details kung ipapaliwanag yan. So, dapat magsasalubong yan or sabayan para mawala. Pero yung sa baba, maraming hindi nakakikita dyan. Makakasama Okay, na po so much natin for ngayong that. umaga Pakinggan ang ninyo dating Secretary yung General ng revelation Kabataan ni- Party List sa ni Western Kajil Summer taong Cinco. 2015. Alamin natin ang kanyang Sana kwento at may ano ba matutuhan talaga ang tayo totoong layunin ng sa Kabataan inyong Party List at pakikinig kung nito. bakit hindi na dapat sila Subaybayan. makapasok sa Kongreso ngayong halalan. Ayan, sa kabilang linya na po si Jade Cinco. Good morning, Jade. Welcome sa Laban Kasama ang Bayan. Si Ina ito with Yusek Lorraine, Colonel Frank at Miss Alma. Yes, hello. Good morning. Yes, hello. Good morning, Ma'am Ina. At doon din sa ating kayusik, Lorraine Badoy. At kay General Frank, o kay Colonel Frank. Thank you. Son, General din yan. At syempre kay ating nakasama ko rin sa sa armadong pakikibaka, walang iba kundi si Ate Alma Gabi, no? Magandang araw. At ganun din sa ating nakikinig at nanonood sa ating Laban Kasama ang Bayan, no? Ako nga po pala si Jade Cinco, mas kilalang si Kajian, no? Dating membro ng Kabataan Party List at isa po sa Secretary General, no, ng Kabataan Party List dito po sa Western Summer. Na-recruit ako ng Kabataan Party List taong 2015, October 11, at nag-full-time member ako sa kanila noong 2015 din, November 20. At October 11 pala ako na... Wow, very Jade, ilang taon ka no nung na-recruit ka? Pwede ba, yan na ba yung pinakasimula ng kwento mo sa kanila? Or may mas pa? Para maintindihan na, ilang taon ka nun? So pagkakaalala ko is I'm 21 years old, no, na yung taon na yun, no, 2015, October 11, na-recruit nila ako. At nag-full-time member ako November 20, at doon na rin itinilaga na bilang Secretary General ako ng Western Summer dito sa buong summer po namin dito sa province. Jade, Yes, pwede ba ikwento mo kung bakit ka sumali? Ano yung ba't ka na-attract? Ano yung pang-hook nila sa'yo? Nitong mga sinungaling na to? Yes, ganito kasi yun. Yun nga, sa sobrang kasinungalingan nila sa pagkakaalala ko. Diba? Si Raul Manuel, yung mga yan, diba? So, teka muna bago tayo magsimula, baka kasi magka-brown out, diba? Liwanagin lang natin sa mga kababayan natin, ang Kabataan Party List ay CPP, NPA, NDF. Tama ba, Jade? Yes, exactly pa. Ito ikikwento ko po kung... At saka si Raul Manuel. Si Raul Manuel ay CPP, NPA, NDF. Tama, miyembro? Yes pa. Opo. Okay, sige, okay. Dito po isa-isahin natin kung bakit po natin masasabi na si Sara Ilago at si Raul ay naging member o isa sila sa membro ng CPP, NPA, NDF, no? So, nung taong 2015 na October 11, ay doon po ako na-recruit. Pero bago po yun, 2014 pa lang po, ay nagsimula na po akong, ako po kasi isang bilang youth at naniniwala ay ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So, bilang youth ay nagtatayo po ako ng youth organization dito sa Catbalogan City. At ang aking po layunin ay para po ay magkaisa sa bawat magandang buhay, no, pagdating ng ilang taon at magkaroon sila ng magandang buhay. So yung pinangalanan namin tong youth organization namin, yung tinatawag na GFS o Generosity Friendship Society, kung saan magtutulong-tulungan kaming lahat. So sa aming grupo na to ay isa po ako sa naging presidente. At nung time na po noon at hanggang sa ilang taon nagdaan itong aming grupo ay hanggang sa dumating to 2015, no, meron po kaming dalawang membro ng itong aming grupo na kung saan ay sa taong 2015 nagkaroon po kami ng mga tinatawag namin na activity kung saan ay naglikom-likom po kami ng nag-donation po kami ng mga pinaglumaan namin t-shirts, shorts, iba pa, no, o kung mayroon mang cash. So itong mga t-shirts at shirts na nalikom namin ay pinamahagi po namin dito sa Catbalogan City sa mga street children, so kung saan mga batang nasa lansangan na nakikita namin kakulangan ng gamit.
So sa mga puntong yun hanggang sa nagsunod-sunod na po yung activity, nagkaroon pa po kami ng pamamahagi ng tsinelas. Bumili po kami ng 2 sako at 2 plastic bag na tsinelas, Spartan na tsinelas, at ipinamahagi rin po namin to sa mga street children dito po sa Catbalogan City. So after nun, ako ay nagkaroon ng plano na magkaroon po kami ng feeding program para po rin sa mga street children dahil nakikita po namin kung gaano po kahirap ang kanilang pinagdadaanan bilang wala silang bahay, walang magulang na nag-aalaga sa kanila. So kaming bilang kabataan na mayroon organization ay ganun po ang magiging activity namin. So sa that time, sa mga activity namin, meron po kaming, hindi ko po alam na meron po kaming bagong 2 members sa aming grupo na which is sila po pala ay kasapi ng CPP-NP-NDF na ito ay pangalan po ni Jennifer Mabag from Hinabangan, Samar, at si Nalin Nablo from Calbiga, Samar. Sila po ay full-time member ng CPP-NPA at sila po ay organizer ng Kabataan Party List. So after nun, nagkaroon po ako ng pamiting sa lahat ng officers ko at mga membro